What's up mga bossing? For today's video nga ay pupunta kami ng Cebu for 3 days. Actually, late upload na ito kasi last week of February na kami umuwi ng Cebu. Pero gusto ko pa rin i-share sa inyo ang experience namin sa Cebu Ocean Park. Mula Calbayog nga ay sumakay kami ng co-shipping at nakaalis kami ng alas 10 na ng gabi. Kinaumagahan nga ay pagkagising naglilibot-libot muna kami sa barko. At simula nga nung gumising si Ral ay di na mapakali sa sobrang excited na parang gusto nang tumalon sa barko para makita agad ang isda. So ayun, nilibot-libot muna namin sa barko para malibang at hindi na mainip sa biyahe kasi nga sa mga oras na to ay alas 7 na ng umaga at mga 2 oras pa ang aantayin bago makarating. Habang naglilibot ang himbing ng tulog nung isa. Share ko pala sa inyo guys, 3 years na kami hindi nakauwi ng Cebu kaya ganun na lang kami ka-excited na kahit 3 days man lang makabisita man lang kami sa pamilya ni Karen. At nagising na nga sa pagkakatulog si Madam Ana at tulala sa mga nakikita niya sa paligid. At dito nga ay natatanaw na namin ang bridge ng Cebu at malapit na rin kami bumaba ng barko. At kitang-kita ko sa mga mata ni Ryle ang excitement na makapunta ng Ocean Park. At kahit si Ana Pay ay na-amaze na nakikita niya dahil first time niya bumiyahe ng ganito kalayo at first time niyang makapunta ng Cebu. At dito nga ay nakababa na kami ng barko at sumakay kami ng taxi papuntang seaside dahil doon banda ang Ocean Park. At nakarating na kami ng Ocean Park ng 9:30 AM at hindi pa kami pinapapasok dahil open nila ay 10 AM pa. So na early bird pa nga kami dito for today's video. Kaya naghintay muna kami ng 30 minutes. At nakabili na rin kami ng ticket at ready to journey na kami sa Ocean Park Cebu. At ang entrance fee pala dito mga boss, kapag walk-in ka 600. Kapag online minsan may mga promo sila 550. May bayad na rin pala ang 3 years old and above. Regular pay din po sila. At pagpasok nga namin, marami kaming nakita iba't ibang klase ng isda. Mapaliit at mapalaki. Merong arwana, goldfish at nung nakita ko nga dito yung bangus na sobrang laki, ang sarap nilang ulamin. At kahit tayong matatanda na for sure mag-i-enjoy kapag nagpunta dito dahil makita kayo dito ng isda na mas malaki pa sa inyo. Meron namang level kada aquarium kung anong klaseng isda pero di na namin nabasa kasi ang bilis nila tumakbo na excited na masyado. Na kahit si Madam Ana natulala sa mga isdang nakikita niya. Sulit pagpunta namin dito kasi na-appreciate na rin nila pumunta sa mga ganitong lugar. Aside pa pala sa mga isda makikita mo dito, meron din mga snake, poisonous frog, cricket, iguana at pinakatakutan nga ni Karen na yung spider. Kaya bawat moment sinulit namin dito dahil bihira lang kami makapunta sa ganitong lugar. Kahit ako simula pagkabata di ko naranasan na makapunta sa ganito kaya ay pina-experience namin kay Ryle ang makapunta sa Ocean Park habang bata pa sila. Dahil alam ko di niya malilimutan itong moment na to hanggang sa pagtanda niya. Kaya kahit ako na-amaze sa mga nakikita ko dito sa Ocean Park Cebu, sulit naman ang 600 pesos na entrance fee namin dahil malawak at madami kayong makikita bukod sa mga isda. At dito nga yung may nakita kaming butiking malaki. Ito nga yung paborito ni Ana Pay. Pagpasok nga namin dito, iba't ibang uri ng ahas ang nakita namin. At nandito din pala yung umahas sa jowa mo. Kaya kung pupunta ka dito, makikita kayong dalawa ni Beshi mo. Si Madam Ana dito di makapaniwala sa nakikita niya pero di siya natatakot, mukhang natutuwa pa sa mga nakikita niyang ahas. Iba't ibang ahas kada kulungan nandito. Merong green tree python, snowcorn, snake, fireball python at sa sobrang amaze ko nga sa kanila, kinakatok ko sa lamin para maging aggressive sila. Kaso effect mukhang di ako nakikita ng mga to di kasi ako pinapansin. Sobrang dami nila, naisip ko kung paano sila pinapakain araw-araw. Dito nga ay di ko pa din tinitigilan sa pag-distract sa salamin baka sakaling pumalag or manlaban sa atin tong ahas na to. Kaso mukhang black ata salamin nila, di nila ako nakikita. Ayun din sabi ni Kari para di sila ma-stress sa mga tao na bumibisita sa kanila. Kaya di tayo pinapansin ng mga beshin yung ahas. At yun, natapos na nga po namin ang part na yun at papunta na kami ngayon sa exciting part at gustong-gustong makita ni Ryle ang mga pinapakaing malalaking isda. Mahaba-haba pa tong journey na to kaya follow me for part 2.